hapon, nagbabalik ang PTV News Break. Tinapos na ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon kaugnay sa 50 million peso bribery extortion case na kinasasangkutan ng dalawang opisyal ng Bureau of Immigration. Samantala, nagpapatuloy naman ang confirmation hearing ng Commission on Appointments kay DENR Secretary Gina Lopez. Kumuha tayo ng detalye mula sa aming kasamang si Sweden Velado mula sa Senado. Sweden, kumusta dyan? Maraming salamat, Princess. Hindi na nga magkakaroon ng panibagong investigasyon para doon sa immigration bribery scandal dahil tinapos na nga yan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon ngayong hapon. Princess, matatanda ang unang napabalita na sinuhulan ni retired police officer Wally Sombero ang middleman ni Chinese casino mogul Jack Lam, sina dating Bureau of Immigration Deputy Commissioners Michael Robles at Al Ardosino noong Disyembre 2016 kapalit ng pagpapalaya sa mahigit 1,000 empleyado nila sa kanyang online gaming operations. Ngunit matapos ang pagdinig ngayong hapon, sinabi ni Gordon na malinaw na extortion o panginigil ang nangyari at hindi bribery kina Robles at Ardosino. Silang dalawa rin ang itinurong may pananagutan sa naganap na skandal. Malinis naman na ang pangalan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II mula sa mga duda na sangkot din siya sa skandal. Absuelto rin maging sina Lam at Sombero. Nais naman ni Senator Gordon na bumuo ng bagong batas para sa regulasyon ng gaming operation sa bansa para magbigay ng karagdagang kita sa pamahalaan. Dapat din aniyang paigtingin ang multa sa mga public official na nagsisinungaling o nagkakasala ng perjury. Samantala, Princess, tila butas ng karayom ang pinagdaraanan ni Secretary Gina Lopez upang ganap na maitalagang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources sa muling pagsalang niya sa kanyang confirmation hearing dito pa rin sa Senado sa harap ng Commission on Appointments. Muli kasi siyang kinigisa ng kanyang oppositor o iyong mga tutol sa kanyang appointment, bunsod ng pagsuspende at pagpapasara niya ng halos 30 minahan sa bansa. Bagamat marami pang kontrata ng minahan na gustong suspendihin, iginiit naman ni Lopez na hindi ibig sabihin ay ayaw niya na talaga sa pagmimina. Aniya, bukas siyang suportahan ang small-scale mining basta't hindi malalapastangan ng ating kalikasan. Kagaya na lang ng sa Cordillera na mismo ang ay nagsabing hindi sila inilalagay ng pagmimina sa alanganin at trahedya. Kalahati ng 23 oppositors pa ang bilang ng nakalinyang oppositors na nais pakinggan ni Senador Manny Pacquiao ang tumatayong chairman ng Commission on Appointments Committee on Environment and Natural Resources. Yan naman po ang latest mula po dito sa Senado para sa PTV News, Sweden Velado. Maraming salamat, Sweden Velado. At siya naman po ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Antabayanan mamaya ang PTV News mamayang 6:00 ng gabi. Para sa PTV News Break, ako po si Princess Abiba Saripaudak.